Every morning, a child's main goal is to go to school. But for a kid like Lance, survival comes first. Instead of thinking about lessons, he has to figure out how to earn money just to buy a food. Oh, bali ano naman, magkano naman kinita mo sa pagbabarger mo, pagkukuler mo? 7.5. Magkano? 75 po. Kadalasan ba magkano kinikita mo? Sandaan po minsan. So ngayon medyo mahina pa yung kita mo ngayon. After niya, pagtapos niyan, anong gagawin mo pagtapos mo mag-barter, mag-color sa mga jeep? Mamamalimos ka naman pagtapos. Ako naman tayo sa pangangaraw din mo. Nabanggit mo kanina na nangangaraw din ka lalo na kayo malapit na yung asta. Ano ba yung lagi mong kinakanta pag nangangaraw din? Star ng Pasko. Kumakanta ka rin ng mga English na song. Nahirapan ka? Puro Tagalog lang talaga. Paano pagkasama mo yung ba, may kasama kayong bambata tapos English yung kakantay nila? Sumasabay ka? Sumasabay na lang po. Kahit di ba? Di ba masyado ka ng madalas sa lansangan, dumidiskarte, tumatambay, o kuman. Ano ba natutuhan mo na mga salita, na mga lingwahe na natutuhan mo lang sa kalsada na hindi mo natutuhan nung hindi ka pa pumunta sa kalsada at nasa bahay ka lang palagi? Ano mga words ba? Ano mga salita ba natutuhan mo? Pero ako sa San Carlos mo. Puro ka bastos. Mga kagaya ng mga sex tapos Mura. mga mura. Bakit mo siya natutuhan? Bakit? Anong nangyari? Kanino mo siya natututuhan? Sa mga tao po nandun. Narinig ko lang. Mga narinig mo lang tapos ginagamit mo na siya. Ba't mo siya ginagamit? Parang nasasabi ko po na nagiging wala pa ako sa sarili ko. Nasasabi ko. Parang gusto mo sumabay rin sa kung ano yung sinasabi nila. Kaya ginagawa mo rin yun. Kasi sinasabi mo rin yun. Ganun ba? Sa class, pag may rules yung teacher mo, o palatuntunan, pag hindi mo nasusunod yun, anong ginagawa ng teacher mo sa'yo? For example, pinapagalitan mo ba niya? Or hindi naman? Hindi naman po sinasabi niya na hindi ko dito yung mabuti niya. Pinagagawa ko sa So hindi naman siya yung pala galit. Kapag ka nag-introduce yourself ka, anong nararamdaman? Introduce yourself, papapakalala mo yung sarili mo sa harapan, sa kaklase mo. Ako po si ganito, ganyan. Anong nararamdaman mo? may magkamalungkot na sa'yo. Ba, sa anong paraan ka nalulungkot kahit pinapakilala mo naman yung sarili? Pagtapos ko ng kakilala, tinatanong ko kung nasaan na din daw po yung magulang. Kaya ka nalulungkot. Sa pagsasalita at pagbabasa, saan mo ito unang natutuhan? Sa mama ko po. Sa mama? Opo. Sa school, parang nadagdagan lang kaalaman mo? Opo. Okay. So, ano yung mga madalas na salitang ginagamit pag may... Ano yung mga madalas na salitang ginagamit mo pag may hinihiling ka sa mga magulang mo? Yung mga bagay na hinihiling mo, ano yung mga madalas na salitang ginagamit mo? Sana magkaroon na po ako ng cellphone. Parang paano ba yun? Pag gumihiling ka, parang pabalang ba yun? Or magalang ka ba magsasalita? Or malambing? Mga galang. Bakit natin kailangan maging magalang pag humiling tayo sa mga magulang natin? Kasi sila po nagpalaki sa iyo. Sila rin po nagturo sa'yo na maging magalang sa ibang. Ito po sa kanila. Okay, sige. Next naman. Paano ka makipag-usap sa mama at papa mo? Sige nga, paano? Nagpopopo ako. Ma, ano po gagawin dito na? Hugasan ko na po ba? Paano naman pag sa kaibigan? Paano kayo makipag-usap sa kaibigan?
ano, pre, tara pre, laro tayo. Pag sa school, paano ka naman nakipag-usap mo? Tinatawag ko po siya sa ano, pangalan. Angelo, Angelo, ano gagawin? Sino maglilinis ng bintana natin? Ako ba o ikaw? Ano po? Ano yun, may pagkamagalang ka pa rin ba? Or parang kaibigan yung pakipag-usap mo sa kanila? Kaibigan ko. Kaibigan. So, iba yung pagsasalita mo pag nasa bahay ka. Iba yung pagsasalita mo pag kausap mo yung kaibigan mo at sa school. Oh. Okay. So, next naman. May alaga ka ba sa bahay niyo? Oh. Anong alaga yun? Pusa ko, tsaka aso. Pusa. Kamusta naman sila pa? Kamusta sila alagaan? Okay naman. Opo. Ano? Paano mo nalaman kung may gusto yung pusa or aso mo na gustong gawin? Lalapit po sa akin, ano, iiyak po, tapos kinakatkat niya po yung pinto niya. Parang gusto niya po, ano, dumimik sa labas. Paano pagkakain? Lumalapit po sa akin, tapos ano, umiiyak po siya, tapos Umiiyak. ginagalaw niya po yung ano, pagkain niya. Kumbaga kahit hindi na magsalita, kahit sa kilos at galaw lang, naiintindihan mo na yung mga alaga ng aso pusa. Bali magkano kinita mo ngayong araw? Pagko-color mo, paglilimos mo? 150. Ano, para saan mo ba ito gagamitin? Yung nakinita mo yan ngayon? Bili mo lang. Pambili nyo ng pagkain. Ano yan, pambaon mo na rin ba yung bukas? Opo. Grabe, galing mo po. Saan ka na pagtapos niyan? Uwi ka na. Alamin naman natin kung paano nakakatulong sa isang business owner ang isang lengguwahe. Kasama ko ang aking team na i-interviewin ang isang may-ari ng isang karinderya dito sa Barangay Bantriales at Taranan. Narito ang ating interviewin na si Ma'am. Magandang araw po at maaari po ba kayo ma-interview sa aming school project lang po at sa documentary? Ano po pangalan niyo po? Virgie Abilon, Ilang taon na po kayo? 57. 57. So, ito po yung mga ilang katanungan namin. Ano po yung mga lengguwahe na alam niyo po? Tagalog lang. Kasi karamihan naman dito, bumibili po ng Katagalogan lang talaga. Bukod po sa Tagalog, may iba po kayong alam na lengguwahe? Bisaya, pero hindi gaano ako marunong mag ng Bisaya eh. Kasi dito talaga ako pinanganak. So, paano niyo po natutuhan yung yung lengguwahe na po yun, yung Filipino po na lengguwahe? Dito sa mga kasalangwa ko. So, nung paglaki niyo po, doon niyo po na natutuhan to, no? So, sa pang-araw-araw po na buhay, ito po, sa pagkakarinderya niyo po, anong particular po na mga salita yung natutuhan niyo po sa gamit ang pagkakarinderya? Marami. At tulad ng mga may bibilin. Ano ba? Eh di, yan lang, ito, magkano yan? Yun, pangkaraniwan na talaga yun. Sa karinderya. So, ayun nga po, dahil po sa pagtitinda, paano nyo po ginagamit yung lengguwahe? Para po mas may bumili sa inyo, may kumain po sa inyo. Paano nyo po ginagamit yung lengguwahe? Isang banda siya sabi, masarap yan. Kung magkano lang ba kaya yung presyo, tatapatan ko. So, bali ginagamit nyo po to para makainganyo po kayo ng customer. So, ang negosyo, pag tinasa mo, walang bibili. Kasi ang negosyo, umpisa sa mababa bago sa taas. Diba? Kasi pag nag-ipon-ipon din yan, malaki din yun. ano po, mayroon iba't ibang lugar kung saan tayo natututo ng mga salita. Isa na po dito, yung sa kalye. May mga alam po ba kayong salitang kalye? At paano nyo po ito natutuhan? Sa mga bata, mga pamangkin ko, ako ko. May nagtatanong, wala nga ni, ano baka ako yun? Pangkaraniwan na talagang narinig ko salita sa mga bata yan. Paulit-ulit, puro ganun. Pero ano po,
naiintindihan niyo po ba? Tapos nagagamit niyo din po ba yun minsan? Hindi eh. Kasi hindi ko gano'ng inaano yan eh. Minsan medyo may edad yung mga kaharap ko. Wala naman din sila alam kung ano yung sabihin. Wala nga ni. Pero kayo po mismo, naiintindihan niyo naman po. Oo. Naiintindihan ko yan. Pinabaliktad lang nila. Yung lingwahe na. Narito naman kami sa Barangay Ventriales upang magkaroon ng interview sa mga opisyal ng barangay. At kung paano nila nagagamit ang lengguwahe upang sa araw-araw na kumonekta sa mga residente ng Ventriales. Pero hindi kong tanongin ano pong pangalan niyo. Ako si Ricardo Bañez, barangay team leader ng Barangay Ventriales. Barangay Pilipinas. Ilang taon na po kayo? 51 na. Tanungin po namin kayo kung meron pa po ba kayong ibang alam na rin po ano sa ginagamit niyo po sa mga. Tagalog, marunong tayo mag-Tagalog, tsaka konting English. Sa ano po, paano niyo po nagagamit yung lingwahe para po makipag-communicate po sa mga residents po dito sa Ventriales? Siyempre, pinaka-ano natin dyan, unang-una pag tayo nagbablatter, ay nakikipag-communication tayo sa mga tao at nag-aayos ng mga ibang problema na kaso nila. Yung lingwahe po na alam niyo po siya ngayon, paano niyo po siya natutunan? Tayo nag-aral din naman kahit papano, nakatungtong ng koleyo, hindi nga lang natin natapos. Nabalituhan niyo po siya. Pagdating naman po sa pang-araw-araw niyo po na pamumuhay, paano niyo naman po nagagamit ng lingwahe po? Napaka-importante niyan, lalo na kung ikaw na ikipag-usap sa mga iba't ibang tao, communication ka, lalo kung araw mo foreigner, magamit mo yung magsalita ng English kahit papano. Pero kung kapwa natin Pilipino, Tagalog. Meron po tayong iba't ibang lugar kung saan po tayo natututan ng mga salita. Isa na rin po dito yung salitang kalye. Meron po kayong mga salitang alam mo, salitang kalye. Yung usually po na naririnig po natin. Lalo na po kayo, ang dami niyo po nakakausap minsan. Nag-aaway, ganyan. Meron po kayong naririnig po ng salitang kalye. Yun naman, katulad na anak ka ng tokwa. Diba, isa, mga nila, yung sabi, Pulis Makati. Ano po ibig sabihin? Pulis Makatingin. Meron pa po ba or Bira naman kasi na tayo mga ngayon sa live. Karamihan, dito tayo madalas nasa barangay na. Yung mga sakali naman, may mga halong mga salitang di maganda. opo, mga mura po? Yung mga PI na yun. Yun lang po. Thank you po. Okay. Musta? Nakakapagod pero worth it. Kasi ang dami nating nakausap na iba't ibang tao, iba't ibang personality. So tingin niyo dun, sa lahat ng mga naikutan natin, syempre, Ventriales, naikot naman yata natin. Sa tingin niyo, sino yung pinakatumatak talaga sa mga na-interview natin? Siyempre, ang malaking impact talaga niyan, ang malakas yung dating talaga na kwento para sa akin, si Lance. Kasi para sa mga bata, importante talaga yung pag-acquire ng language sa kanila. Dapat may tamang environment sila na kinakalakihan. Kasi nga, ayun, kagaya sinabi nung sa manager ng OC, we can hurt others using language kasi. So kung ang bata i-expose mo sa environment na walang maayos, na may matutunan siya na mga masamang salita, mga salitang barubal kumbaga, na direct to the point talaga yung pagsalita niya, na makakasakit siya. So I don't think na tama yun para sa isang batang katulad ni Lance na ganong environment para mag-acquire ng language. Kasi nga, paglaki nila, madadali nila yan. Magiging personality nila kung ano yung environment na meron sila. Eh, pag ganon, baka hindi maging maayos yung personality nila sa pagtanda niya. Kayo ba? Ano ba sa tingin mo? Sa dami ng mga tao na na-interview natin, na nalaman natin yung kwento, kayo, ano sa tingin niyo? Sa akin, nag-agree ako sa kasi. Si Lance din talaga yung tumatak sa akin. Kasi on and off kami nakakapag-usap kami, nakakapag-share sa akin nung nangyayari sa kanya sa bukid. And ayun, agree din ako sa sinabi ko na, yun nga yung sabi ng manager no, we can help others through words and we can also hurt them. So, nagmamatter talaga yung pag-acquire ng knowledge or ng language rather,
experience ko si Lance first hand. And I can say na kapag nagpatuloy pa yung ganun uri ng personality, may possibility na hindi siya tumandang maayos, hindi siya tumandang decente sa tingin ng ibang tao. Ayun. So ano naman, tingin ko naman overall hindi naman talaga sa environment lang siya. Pwede din sa tao mismo kung paano nila i-apply yung na-acquire nila. Kagaya nung kanina sa vendor nung kwek-kwek, si Ma'am Garcia na vendor nung kwek-kwek. Sabi niya may mga narinig siya ng mga word na salitang kalye, ng mga masama. Pero sa kanya kasi hindi niya naman ginamit yun, in-apply niya kasi siguro dahil matanda na siya, unlike kay Lance na bata pa, na kung ano yung nakikita niya talagang ina-acquire niya, napaka-adaptive kasi talaga ng mga utak ng mga bata. Pero kasi pag ayun, siguro dahil matanda na yung na-interview natin kanina, si Ma'am Garcia, vendor ng kwek-kwek, alam niya na kasi yung tama at mali. Kaya kahit ilagay mo siya sa environment na sabihin natin na hindi ganong okay na may mga taong nagsalita ng mga talagang strong language na pwedeng makasakit na ibang tao. Pero sa kanya kasi alam niyang mali yun eh. Kaya hindi niya ina-adapt, hindi niya ginagamit sa buhay niya. Pagkus ginagamit niya yun, yung language to persuade, para makabenta, para sa kanya ginagamit niya yung language in a beneficial way. Hindi yung ginagamit niya yung language sa pwedeng makasama. So,